Dahil sa kahirapan ng buhay, tila naging normal na lamang para kay Magdalena ang gawaing hindi maganda sa paningin ng nakararami. Yun ang nagsisilbi niyang ikinabubuhay at ang tanging daan para maranasan niya kahit papano ang magandang buhay. Ulila ng lubos si Magdalena. Napunta siya sa bahay ampunan nang makulong ang ama niya at ang kanyang ina dahil sa ipinagbabawal na droga. Nang magdadalaga na sa bahay ampunan, nagsimulang magtanong si Magdalena kung ano nga ba talaga ang buhay sa labas ng malaking bahay na yun. Dala ng kuryosidad na nagtulak sa kanya para magdesisyon na lisanin ang buhay sa ampunan na yun. Nagpagala-gala ang dalaga sa langsangan hanggang sa isang bakla ang nakilala niya. Binihisan siya, inayusan, nilinis. Ginawa siyang maganda, hindi para maging presentable sa paningin ng nakararami, kundi para makapang-akit ng mga kalalakihan. Doon nagsimula ang maruming trabaho ni Magdalena na kalaunan, tila naging routine niya na ang pagbebenta ng kanyang laman. Uy, bro, ka! Nakapaghugas ka na ba? Gorabels na daw si Mayor Ditay. Ready mo na ang perlas ng silanganan, ha? Anong tingin mo sa akin, hindi naguhugas? Itutulad mo pa ako sa mga bago mong alaga. Ngumisi na lamang si Magdalena habang nasa VIP room. Kasama ang itinuturing nilang boss na si Mamang. Ang baklang ito ang nagmamanage sa kanila simula pa lang nung una. Sinasabihan lang kitang bruwa ka, ha? Knows mo naman na kapag politiko ang customer, maaarte ang mga yan. Kilala mo naman ako. Tanggal arte ang mga yan kapag ako na ang gumalaw. Okay, ikaw ang bahala. Basta remind ko lang, ha? No down payment, no aliw-aliw, okay? Yes, ma'am. Tinapos ni Magdalena ang paglalagay ng lipstick sa kanyang labi. Inayos rin niya ng maigi ang kanyang buhok. Ganon din ang make-up na talaga namang nagpapalitaw ng kanyang kagandahan. Kaso nga lang, lumipas na ang halos isang oras, hindi pa rin dumarating ang mayor na magiging customer ni Magdalena. Nangalay na lang ang babae sa kahihintay sa VIP room. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto. Pumasok uli ang baklang si Mamang. Naku, puspunta, Diyos ko. Alam mo ba ang nangyari kay Mayor? Nangyari? Paano ko malalaman nandito ako? Kaya hindi nakagora dito ang Mayor. Naku, tay, tigok na. Ano? Tigok na, tigibom, tudas ang balasubas, deads na. Bakit daw? Bakit parang biglaan naman yata? Naku, ewan ko nga ba? Basta sabi nila, may umatake daw na kung ano. Hindi na nakapagsalita pa si Magdalena. Isang malaking gulat sa kanya ang nangyaring yun sa mayor. Nakausap pa kasi niya iyon ilang oras bago ang pagkamatay nito. Ang saya-saya pa nga ng mayor dahil magkikita silang muli ni Magdalena. Napaisip si Magdalena kung ano ang posibleng dahilan. Mabait naman ang mayor. Halos wala naman itong nakakalaban na kung sino-sino lang. Habang tulala, bigla niyang naalala ang kaibigang si Marco. Si Marco ay nagtatrabaho bilang isa sa mga bodyguard ng mayor na si Sebastian. Kaya naman, naisip ni Magdalena na baka kasama ng mayor ang kaibigan niya nang mangyari ang pagpatay sa mayor. Tinawagan niya ang binata. Agad din namang sumagot iyon. Uy, Marco. Kasama ka ba kanina ni Mayor? Oo. Dalawa lang kami nakaligtas. Si Mayor minalas. Teka, mamaya na lang ako magkikwento. Kakausapin ko lang itong mga pulis. Marco? Naputol ang linya ng ibaba ni Marco ang telepono. Bubuntong hininga na lamang ang dalaga. Sa gabing yun, tulala at wala sa sarili ang babae. Naaawa siya sa mayor. Sa ilang beses na rin kasi niyang naging customer iyon. Parang napamahal na siya sa matandang mayor. Mabait din naman kasi iyon at talaga namang maginoo. Sa pagsapit ng 3:00 ng madaling araw,
Naisipan ni Magdalena na magpaalam kay Mamang. Pinayagan naman siya nito dahil ilang gabi na siyang walang maayos na tulog. Paglabas niya ng bar, nakita niya sa gilid si Marco. Nakabenda pa ang kaliwang kamay nito. Marco, ayos ka lang ba? Lumapit siya sa lalaki. Sinuri ang kamay nito. Mga bubog lang na bumaon sa kamay ko. Pero wala naman akong gaang sugat. Teka, ano ba talagang nangyari? Huminga ng malalim ang binata. Umiling-iling pa ito na parang nangihinayang. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Bigla kaming bumangga sa gilid. Pagkatapos, nabasag ang salamin namin. Paglingon namin sa labas, may kung sinong lalaki na ang humihila kay Mayor palabas ng sasakyan. Maskulado ang katawan niya. Itim na itim ang balat, pero kulay puti ang buhok niya na mahaba. Sino naman kaya yun? Hindi nga rin namin alam eh. Bigla na lang kasing lumitaw yun. Pero bumaba kami agad. Nakita namin yung mukha ng lalaki. Nakatatakot. Mahaba yung mga pangil niya. Sinubukan namin siyang barilin. Pero ang bilis niyang kumilos. Hinila niya si Mayor papasok dun sa madilim na halamanan. Pinagbabaril namin siya ulit. Pero palagay ko, hindi naman namin siya tinamaan. Nakuha namin yung katawan ni Mayor. Lasog-lasog ang katawan niya. Tapos wala nang buhay. Sinasabi mo bang hindi tao ang pumatay kay Mayor? Alam kong hindi ka maniniwala. Pero oo. Palagay namin hindi tao. Pero sinabi na lang namin sa mga pulis. Inambush kami ng mga rebelde. Kasi yun ang sabi sa amin ng pamilya ni Mayor. Yung dalawa naming kasama, patay din. Kasi nilabanan talaga nila yung nilalang na yun. Nang sundan pa nila sa gubat. Magda, palagay ko... Aswang? Palagay mo rin? Hindi ko alam. Pero sa ilang beses namin magkasama sa kwarto ni Mayor, tuwing matatapos kami, lagi siyang may kinikwento sa akin tungkol sa mga aswang. Kagaya ng ano? Yung pamilya daw nila at kanununuan nila, mga pumapatay daw ng aswang. Ano bang tawag sa ganun? Manunugis? Ewan ko. Basta ang problema ko ngayon, baka kami ang badiin dahil hindi naman totoong mga rebeldeng pumatay kay Mayor. Kung maniniwala lang kasi sana ang mga pulis, di sinabi ko na agad ang totoo. Napahitit na lamang ng sigarilyo si Marco. Si Magdalena naman, tahimik lang na nakatingin sa malayo. May gagawin ka ba? Tara, samahan mo ako. Saan? Papahangin lang. Magtigil ka. Inaatake ka na naman ng kamanyakan mo. Ipagpahinga mo muna yung kamay mo at ako ay uuwi na. Meron akong customer bukas. Pumara ng taxi si Magdalena. Bumiyahe siya patungo sa kanyang inuupahang apartment sa isang barangay. Ang barangay kung saan naninirahan si Magdalena ay maituturing na parang probinsya pa rin ang pamumuhay. Marami nga ang bahay, pero magkalayo-layo naman. Maraming matataas na puno, pero may maayos naman ang poste ng ilaw sa kada kanto. Payapa ang buhay niya roon, malayo sa dati niyang tinitirhan na baryo. Napakaraming tsismosa at ang mga lalaki hayok na hayok sa kanyang laman. Pero wala namang pambayad. Pagbaba ni Magdalena sa kanto ng barangay, nakita niya agad ang lalaking si Rico na nakaabang na doon. Parang alam ng lalaki na ganung oras uuwi siya. Matagal nang may gusto sa kanya si Rico. Noong nasa kabilang barangay pa lamang siya, patingin-tingin na ito sa kanya. Hanggang sa lumipat siya ng bagong barangay, mas lalong lumala ang pagtingin ni Rico sa kanya. Mabait naman ang binatang si Rico, masipag, maalalahanin, at higit sa lahat, gwapo. Hindi man maibibilang na mayamang pamilya,
masasabi ni Magdalena na lahat ng katangian ng isang lalaki ay na kay Rico na. Sa totoo lang, gusto rin naman ni Magdalena ang lalaki. Ang kaso nga lang, natatakot siya na baka kapag nalaman ni Rico ang trabaho niya, pandiriin siya nito at tuluyan na siyang layuan. Oh, anong ginagawa mo dyan? Alata ba? Hinihintay kita eh. Baliw ka. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman. Ngayon lang. Nalaman ko kasi kay Mamang na early ang out mo. Ikaw nagiging close ka na kay Mamang. Bet ka pa naman nun. Ano naman? Ikaw naman yung bet ko. Bakit? Selos ka ba? Ewan ko sa'yo. Joke lang. Ang totoo niyan, bigla akong nag-alala kaya eto, inabangan kita. Wala na bang ibang sinabi si Mamang sa'yo? Wala naman. Kilala man ni Rico si Mamang, pero hindi pa rin ito alam ang tunay na linya ng trabaho ni Magdalena. Ang sabi kasi nun ni Magdalena sa kanya, namamasukan siya sa isang coffee shop. Tara na, delikado rito sa labas. Inalalayan ng binata si Magdalena sa paglalakad. Pagkarating nila sa apartment, nagpaalam na rin ang binata. O paano? Uuwi na ako. Panatag na akong ligtas kang makauwi. Maraming salamat. Napangiti na lang si Rico at naglakad na rin paalis. Nakaramdam naman ng konsensya ang dalaga. Pakiramdam niya, hindi niya deserve ang pinakikitaan ng pagmamahal ni Rico. Gayong isa lamang siyang bayarang babae. Kinabukasan, 12:00 na ng tanghali nang magising si Magdalena. Maingay man sa paligid ng apartment. Sa unang pagkakataon, narinig niyang may nagchichismisan sa labas. Dumungaw siya sa bintana. Narinig niya ang pinag-uusapan ng kapwa niya boarders ang nangyari kay Mayor. At mas ang nakabibigla pa, kalat na aswang daw di umano ang pumaslang sa Mayor. Tanghaling tapat, pero kinikilabutan talaga si Magdalena sa kanyang mga naririnig. Nag-asikaso na lang din siya para pumasok na din na maaga. Mag-aalas 2 pa lamang ng hapon nang makarating si Magdalena sa bar. Maging sa trabaho niya, aswang daw ang pinag-uusapan ng mga kapwa niya bayaran. Pagpasok niya sa room ni Mamang, sinalubong agad siya nito. O ano? Knows mo na ba ang chismis? Naalin? Naaswang ang pumaslang kay Mayor? Kurak! Deliver ka rin ba? Kung ano man ang pumaslang sa kanya, sana magbayad siya. Nakakaawa naman ang pamilyang naiwan. Uy, naawa ka sa pamilya niya. Pero nung naging kabit ka ni Mayor, enjoy na enjoy ka, gaga, hipokrita. Tila sinampal ng katotohanan si Magdalena. Bigla niyang naalala na bukod sa pagiging customer, kabit din pala siya ni Mayor. Sadyang hindi lang talaga halata. Iniba na lamang ni Magdalena ang usapan para kahit paano gumaan naman ang kanyang pakiramdam. Kailangan niya makalimot kaagad sa nangyari para makapagtrabaho na maayos. Kakailanganan niya kasing magkaroon ng malaking pera dahil magbabayad siya ng upa. Kumusta yung customer na sinasabi mo? Tutuloy ba siya ngayong araw? Ay, si Ramon. Oo, pero girl ha, G ka ba? Iti-take out ka? Maarte ang lolo girl. Ayaw dito. Go naman ako kahit saan niya ako dalhin. Walang problema. Ang mahalaga sa akin ay magbabayad siya ng pera ng maayos. Pak! Galante ang lolo mo na yun. Regular ba yun dito? Hindi. Ngayon lang siya nag-book dito at ikaw ang pinili. Bakit parang kilala mo na? Hello? Marunong ako kumilatis ng galante, no? Ibang ka ba? Ngumisi na lamang ang dalagang si Magdalena. Hindi lamang niya kinontra ang sinabi ni Mamang. Ready mo na ang perlas ng silanganan, ha? Mga 6:00 yata darating si Sir Ramon at kukunin ka. Kahapon pa ako handang-handa, no? O, paano? Outside muna ako, ha? Babush! Humarap na lamang sa salamin si Magdalena.
Napaisip siya kung ano nga bang klaseng tao si Ramon. Karamihan na lang kasi sa mga nagiging customer niya may edad. Sobrang boring na kasama sa isang silid. Si Mayor lang ang medyo pumapalag-palag. Mabilis na lumipas ang mga oras. Sumapit na rin ang 6:00 ng gabi. Natatarantang binalikan siya ni Mamang sa room. Muntikan pang ang madapa ang bakla dahil sa pagmamadali. Oh, loka ka! Bakit di mo sinagot ang call ko, bruha ka? Si Sir Ramon nasa labas na! Agara ng sasakyan, girl! Bilisan mo na, baka mawala pa! Sige na, susunod na ako. Aayusin ko lang itong buhok ko. Huminga ng malalim si Magdalena. Kahit ilang beses niyang ginagawa iyon, may konting kaba pa rin siyang nararamdaman. Kaba na kalaunan, napalitan ng excitement kapag nasa gitna na siya ng labanan. Pinuntahan ni Magdalena ang nakaparadang magarang sasakyan sa tapat ng bar. Nakasandal doon ang isang lalaki na parang nasa edad 50 na. Pero nagmumuka itong bata dahil sa maayos at moderno nitong pananamit. Good evening. Magdalena, tama ba? Yes, sir. Ako nga. Sir Ramon? Yes, ako nga. Nakausap ko na si Mamang at masaya akong naabutan kita tonight. So, maaari ba kitang isakay? Ngumiti ng malapad ang babae. Hinawakan siya sa kamay ng matandang si Ramon. Habang nasa biyahe ang dalawa, hindi mapigilan ni Magdalena ang mapatingin sa matandang nagmamaneho sa tabi niya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang nahuhumaling siya kay Ramon. Kung tutuusin, isa lang naman siyang pangkaraniwang lalaki. Kagaya lang naman din ni Mayor na napas lang. Pero palagay ni Magdalena, may kung anong bagay ang nagpapalakas ng sex appeal ni Ramon para sa kanya. Bumuntong hininga ang babae. Napansin naman iyon ni Ramon. Kung kaya't nagsalita na rin ito. Ayos ka lang ba? Kung hindi ka komportable, pwede naman tayong bumalik sa bar at doon natin gawin. Ayos lang naman ako. Hulaan ko ang nasa isip mo. Nasa isip ko? Aswang ano? Malayo yun sa tunay na tumatakbo sa isip ni Magdalena. Pero dahil binuksan ni Ramon ang usapan niyon, naging interesado siya roon. Bakit mo naman naisip na aswang nasa isip ko? Kasi, kanina habang naghihintay ako, yun ang narinig ko sa mga kasabahan mo. Bakit? Ano ba talagang meron? Bakit ganun ang usapan ninyo? Namatay ang mayor ng lugar namin. Ang sabi, inambush daw ng mga rebelde. Pero bigla-bigla na lang kumalat na aswang daw ang pumaslang doon. Kaya naman pala ganun na lang kung pag-usapan ng mga kasama mo ang aswang. Pero ikaw, naniniwala ka ba sa aswang? Sandaling hindi nakapagsalita si Magdalena. Naninibago kasi siya sa kasama niya noong mga sandaling yun. Halos lahat ng nakausap niyang lalaki, puro kabastusan ang gustong pag-usapan. Pero kakaiba si Ramon. Weird ito para sa kanya. Pasensya na kung mukhang weird ako para sa'yo sa mga ganitong usapan. Ganito lang siguro kapag matanda na, kung ano-ano na lang ang... 50-50. Naniniwala ako na parang hindi. To see is to believe. Basta ang gulo. Ako man, naniniwala ako. Sa katunayan, meron akong karanasan nung bata pa ako. Sa kapis pa kami noon nakatira. Nakalaban ng mga magulang ko ang aswang na tinatawag nilang gabunan. Gabunan? Anong aswang naman yon? Ang pagkakaalala ko sa sinabi ng tatay ko. Ang aswang na gabunan daw ay aswang na pinakamalakas sa lahat ng aswang. Mas matalino, mas mabilis. Pero isang beses lang daw sa isang taon kung kumakain ito. Alam mo ba yung aswang na gabunan?
kumakain din ng laman ng kapwa niya aswang. Nakakatakot, no? Grabe. May iba't ibang uri pala ng mga aswang. Tama ka. Marami talaga sila. Sa ganung usapan, naging komportable ang kalooban ni Magdalena. Sa halos 1 oras nilang biyahe, yun lang ang sentro ng usapan nila. Ilang sandali lang, nakarating na sila sa lugar ni Ramon. Medyo liblib na rin. Tanging ang malaking bahay lamang ni Ramon ang makikita roon. Pagbaba nila ng sasakyan, nakaramdam ng pagkamangha si Magdalena. Ang laki ng bahay ng mansyon. Ikaw lang ba ang tao rito? Bakit parang wala kang kasama? Hindi. Meron akong kasama rito. Isang buong pamilya sila na kasambahay ko. May patay sila sa ibang probinsya kaya hinayaan ko muna makauwi. Ang bait mo naman palang amo. Hindi naman. Pumasok na sila sa loob ng bahay. Sa sala pa lang. Naluluha na si Magdalena. Totoo nga ang sinasabi ni Mamang. Galante at mayaman nga si Ramon. Sa isip-isip ni Magdalena, kung mahuhumaling din sa kanya ang matanda, siguradong magiging maganda ang kanyang buhay. May asawa ka ba? Gusto ko lang malaman kasi ayaw kong maging problema ng isang pamilya. Huwag ka mag-alala. Single ako. Matagal na akong single. Divorced kami ng una kong asawa sa Amerika. Amerikana ang asawa mo dati? Oo, kasi sa Amerika kami. Dati. Tumango na lamang ang matanda sa kanya. Sandali niya nitong iniwan habang mag-isa sa sala. Hindi mapigilan ni Magdalena na ilibot ang tingin sa buong paligid. Sa pelikula niya lamang nakikita ang ganong klaseng bahay. Wala pang 5 minuto, nakabalik na rin si Ramon. Naayos ko na ang silid na gagamitin natin. Nag-abala ka pa. Kahit nga dito sa sala, pwede na. Magdalena, ayaw kitang itrato na kung paano ka itrato ng mga customer mo. Gusto kong ipadama sa'yo, kahit ganyan ang trabaho mo, maramdaman mo ang respeto ng isang lalaki. Let's say, we're just being professional. Gusto kong maging memorable ang gabing ito para sa ating dalawa. Hindi malaman ni Magdalena kung anong mararamdaman niya noong mga sandaling yun. Si Ramon kasi ang nagparamdam sa kanya na kahit bayaran siya, may halaga ang kanyang dignidad. Maraming salamat ah. Hindi ko inakala na ganyan ka palang klaseng tao. Well, ganito siguro talaga kapag may edad na. Dahan-dahang lumapit si Magdalena sa matandang si Ramon. Mapang-akin nitong inilagay sa balikat ni Ramon ang kanyang 2 kamay. Sabay marahan ding inilapit ang muka. Sa ganung senaryo, nagsimula ang mainit na pagsasalo ng dalawa. Namalaya na lamang ni Magdalena, paakyat na sila sa hagdanan hanggang sa tuluyan na nga silang makarating sa naturang silid. Sa gabing yun, naging magaan ang pakiramdam ni Magdalena. Nakalimot siya sa pagkawala ni Mayor. Ang nasa isip lamang niya, ang matandang si Ramon. Natapos ang digmaan sa ibabaw ng kama sa loob ng halos 1 oras. Pagod na pagod ang dalawa. Kahit bukas ang malaking balkonahe, tagaktak ang pawis ni Magdalena at Ramon. Dahil sa labis na pagod din, hindi na malaya ng dalaga na unti-unti na pala siyang nakatulog. Sobrang himbing ng tulog ni Magdalena. Sa sobrang sarap, hindi niya na malaya ng oras. Nagising siya dakong 3:00 na ng madaling araw. Pagtingin niya sa gilid, wala na sa tabi niya si Ramon. Bumangon siya para damputin ang damit na fitted dress. Sinuot niya iyon, saka inayos ang buhok habang sandaling tumapat sa malaking salamin. Ramon, nandyan ka ba sa baba? Tawag ng babae sa pintuan pero wala namang tumutugon sa kanya. Sinuot na lamang din muna niya ang heels na kulay itim. Dinampot niya ang maliit na bag at nagtungo sa sala. Patay ang ilaw roon, kaya naman
Marahan lang ang kanyang paghakbang sa bawat baitang. Ramon? Nakailang tawag na siya sa matanda, pero hanggang sa mga puntong yun, hindi niya pa rin nakikita ang matanda. Kalmado naman sana ang dalaga ng mga sandaling yun, kung hindi lamang siya nakarinig na parang tunog ng mabangis na hayop. Agad siyang napatingin sa bintana. Sumilip siya sa labas kung ano iyon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makakita siya ng isang nilalang na kulay itim ang lahat ng katawan. Mahaba ang buhok na kulay puti. Mas lalo siyang kinabahan nang makitang lumundag lamang iyon paakyat sa bubungan ng mansyon. Agad na tinakpan ni Magdalena ang kanyang bibig para hindi siya makapaglikha ng ingay. Kabadong nag-aalala ang babae. Mas nababahala siya sa ideyang parang siya lang mag-isa ng mga sandaling yun. Kung nasaan man si Ramon, hindi niya alam. Narinig pa ni Magdalena ang bawat apak ng nilalang na yun sa bubungan. Umupo si Magdalena sa ilalim ng hagdanan. Sinamahan na rin niya ng dasal dahil yun lamang ang magagawa niya. Maya-maya pa'y narinig niya na ang boses ni Ramon. Parang nabuhayan siya ng loob. Ang tinig ng matanda ang nagsisilbi niyang pag-asa. Tumakbo siya patungo sa hagdanan. Nakita niya't nakasalubong niya si Ramon. Nang buksan ng matanda ang ilaw, nakita ni Magdalena na pawis si Ramon. Kaya naisip nito kung saan ito galing. Bakit ka nasa baba? Anong ginagawa mo roon? Ikaw kaya ang unang nawala sa kama. Akala ko iniwan mo ako, kaya bumaba ako. Pasensya na. May hinalungkat kasi akong gamit sa kabilang kwarto. Teka, bakit parang takot na takot ka? Shh! Huwag kang maingay. Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Pero meron ako nakitang aswang sa labas. Umakyat ito sa bubungan. Salubong ang kilay ni Ramon nang sabihin iyon ng dalaga. Aswang? Paano magkakaroon ng aswang dito? Matagal na ako rito. Wala namang nagpaparamdam na aswang. Basta meron akong nakita kanina. Kagayang-kagaya siya ng sinabi mong uri ng aswang. Ano nga ba yun? Gabungal? Gabunan, hindi gabungal. Gabunan nga, tama. Gabunan. Hinawakan siya ni Ramon sa magkabilang balikat at nginitian. Magdalena, namamalikmata ka lang. Baka epekto yan ng nainom mong pills kanina. Remember? Huminahon na lamang si Magdalena. Hindi niya na sinabi kay Ramon na wala naman talaga siyang ininom na pills bago sila magtalik. Ang bala kasi ni Magdalena, magpabuntis talaga siya sa matanda nang sa ganon, hindi maputol ang koneksyon nilang dalawa sa mga susunod na taon. Sa madaling sabi, gusto niya lang makaranas ng magandang buhay at mangyayari lamang iyon kapag nagkaroon sila ng anak. Pasensya ka na ha. Masyado na yata akong napapraning. Ang mabuti pa, ipagluluto kita ng masarap na soup. Maraming salamat. Wala sa sarili ang babaeng si Magdalena. Naglalaro pa rin sa isipan niya ang nakita niya hanggang sa ihatid siya ni Ramon sa bar. Pagsapit ng 5:00, bago bumaba ng sasakyan, hinawakan pa ni Ramon ang kanyang kamay. Alagaan mo ang sarili mo. Magkita tayo uli. Maraming salamat, Ramon. Sobra akong nag-enjoy sa ginawa natin. Ngumiti si Magdalena pagkababa niya ng sasakyan. Kumuway pa sa kanya ang matanda at tuluyan na rin itong pinaandar ang kotse. Habang nakatayo pa rin sa tapat ng bar, biglang lumapit sa kanya si Mamang. Tuwang-tuwa ang bakla sa pagbabalik ni Magdalena sa bar. Bongga! Mukhang satisfied na customer ang lolo, ha? Oy, kumusta? Ha? Ayos naman. Masaya. Masarap. Bakit parang matamlay ka? Inerti yun. Pilit ng ngiti na lamang din ang pinakita niya kay Mamang. Kung pwede niya nga lang ikwento rito
Ang naranasan niya, ginawa niya na. Pero alam niyang mag-aalala si Mamang sa kanya kapag nangyari yun. Baka kapag pagbawalan na lamang siya ni Mamang na makipagkita uli kay Ramon. Sandaling pumasok si Magdalena sa loob ng bar at umalis na rin agad. Ipinagpahinga na lamang ang lahat ng kanyang naranasan. Pag-uwi niya sa kanilang barangay, himalang wala si Rico sa kanto. Kung kailan, umaasa siyang makikita ang lalaki. Saka naman ito hindi lumitaw. Iiling-iling na lamang si Magdalena. Hay nako, makakapagpahinga na rin. Sinalampak niya ang kanyang sarili sa malambot niyang kama. Walang ano-ano'y, dinalaw na siya agad ng antok. Masarap ang tulog ni Magdalena. Tanghali na naman siyang nagising. Pero sa puntong yun, mabigat ang kanyang pakiramdam. Mainit din ang katawan niya. Kaya naman, tinext niya agad si Mamang. Hindi siya makakapasok ng araw na yun. Sumandal siya sa dingding. Dinampot niya ang cellphone at nagpadala ng text messages kay Marco. Yun lang ang nag-iisang tao na mauutusan niya na bumili ng gamot. Makalipas ang isang oras, dumating na si Marco sa kanyang apartment. Dala-dala nito ang gamot. Naisipan mo na ba magpa-check up? Baka naman mamatay ka na kasi kung sino-sino na lang umaano sa'yo. Oh, eto ang gamot. Binilhan na rin kita ng pagkain. Hindi pa ako mamamatay. Sadyang kulang lang ako sa tulog. Ang OA mo naman. Alam mo na ba? Ang alin? May namatay na naman sa pamilya ni Mayor. Ano? Seryoso ka ba? Alam mo kung sino pumaslang? Yung parehong aswang na pumaslang kay Mayor. Ngayon, yung kapatid naman ni Mayor ang dinali. May atraso ba sila Mayor sa mga aswang? Di ba, sabi mo, parang manunugis ang pamilya ni Mayor? Di kaya yun ang dahilan? I mean, ginagantian sila? Hindi ko alam. Wala naman akong alam sa mga ganyan. Pero, nakakakilabot na kung ganyan yung nangyayari. Saan mo naman pala nalaman yan? Pinapunta kami kanina para papirmahin ang bagong kontrata. Magiging bodyguard na kami ulit ng buong pamilya ni Mayor. Marco, kailangan ko na rin bang kabahan? Ha? Bakit ka naman kakabahan? Kasi may connection ako kay Mayor. Baka idamay rin ako. Hoy, huwag kang ang feeling dyan ha. Hindi ka naman parte ng pamilya nila. Kabit ka lang. Ouch! Ang sakit mo naman magsalita. Totoo naman eh. Nililihim-lihim mo pa sa akin. Malalaman ko rin naman kay Mayor. At teka, wala ka bang balak dumalaw sa burol? Siraulo ka ba talaga? Inumin mo na yung gamot. Dito na muna ako habang di ka pa okay. I mean, makikitulog muna ako. Tinatamad na akong umuwi. Kapal din naman pala ng mukha mo no? Huwag ka nang umangal. Pasalamat ka nga dyan, binilhan pa kita ng pagkain at gamot. Di salamat. Nang sumapit ang gabi, mas lalong lumala ang sakit ni Magdalena. Meron siyang nararamdamang kakaiba sa kanyang tiyan. Na kung minsan, bigla-bigla na lamang kumikirot. Para bang may gumagalaw sa loob. Mabuti na lamang, hanggang sa puntong yun, kasama niya pa rin si Marco. Maging ang binatang ito. Hindi na rin alam kung anong gagawin sa babae. Dali na kaya kita sa ospital. Bilis! Ang sakit-sakit talaga ng tiyan ko. Binuhat ni Marco ang babae. Pagbaba nila sa apartment, saktong dumaan si Rico, dala ang tricycle na pinapasada. Napatigil si Marco nang makilala ang lalaking yun. Ganon din naman ang binatang si Rico. Anong nangyari sa kanya? Huwag ka na magtanong. Isinakay agad ni Marco si Magdalena. Agad namang pinaandar ni Rico ang tricycle. Halos 1.5 oras din ang biyahe nang makarating sila sa ospital. Dali-daling inasikaso sila ng nurse. Dinala sa emergency room. Hindi alam ni Magdalena ang nangyayari doong mga sandaling yun. Ang tumatakbo lamang sa isip niya ay may gumagalaw sa loob ng kanyang tiyan.
Nang suriin siya ng doktor, hindi makapaniwala si Magdalena sa sinabi nito. Buntis ako? Pinakita pa ng doktor ang ultrasound result sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa isang black and white na imahe ng sanggol. Noong unang malaman ni Magdalena ang tungkol doon, nakaramdam siya ng kakaibang saya. Dahil sa wakas, nangyari ang gusto niyang mangyari. Inisip niya na doon magsisimula ang pagyaman niya dahil nabuntis siya ni Ramon. Pero paglabas niya sa emergency room, bigla na lamang niyang napagtanto ang isang bagay. Kagabi lang naman may nangyari sa amin. Pero bakit ang bilis yata lumaki ng bata? Inisip niya nung una, baka naunang nakagalaw sa kanya ang nakabuntis sa kanya. Pero para sa kanya, malabong mangyari yun dahil may mga iniinom siyang gamot bago siya nakikipagtalik sa iba. Nagsimula ng kabahan si Magdalena. Dito na siya nagkaroon ng pag-iisip kung anong klaseng sanggol ba ang nasa loob ng kanyang tiyan. Sa sobrang pagkalutang ni Magdalena, hindi niya pinansin ang dalawang lalaking naghihintay sa kanya. Dire-diretso na lamang siyang sumakay ng tricycle. Hanggang sa makabalik na siya sa kanilang apartment, hindi pa rin siya nagsasalita. Iniisip niya pa rin kung anong meron sa sanggol na nasa loob ng dinadala niya. Nasa loob na siya ng kanyang kwarto. Tulala siya habang nakahawak sa kanyang tiyan. Uy, anong sabi ng doktor? Ayos ka na ba? Ano bang nangyari sa'yo? Pwede bang iwan niyo na muna ako? Gusto kong mapag-isa. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Sinunod na lamang nila ang sinabi ni Magdalena. Paglabas ng dalawa, muli namang gumalaw ang sanggol sa loob ng tiyan niya. Itinaas niya ang kanyang damit para tingnan ang kanyang tiyan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansing bumabakat pa ang paa ng sanggol. Ano bang nangyayari sa akin? Anak ko ba talaga to? Anak ba talaga to namin ni Ramon? Sino ba ang batang ito? Gulong-gulo ang utak ni Magdalena ng gabing yun. Sa mga sumunod na araw, hindi na rin siya pumasok sa bar. Nag-aalala sa kanya ang mamita niyang si Mamang. Mas pinili na lamang kasi ni Magdalena na magkulong na lang muna sa silid niya. Sa ilang araw kasing lumilipas, halatang halata ang paglaki ng tiyan ni Magdalena. Wala pa isang buwan, pero parang 5 buwan na ang sanggol sa kanya. Sa puntong yun, ramdam na ang babae na may kakaiba sa sanggol. Hindi niya tuloy masabi kung anak talaga ni Ramon ang batang yun. Kaya kahit gusto niyang puntahan si Ramon, hindi niya magawa. Ewan ko, Marco. Hindi ko alam nangyayari sa akin. Yung bata na pinagbubuntis ko, ang bilis niyang lumaki. Tao ba siya? Anong klaseng sanggol siya? Bakit pakiramdam ko, lahat ng lakas ko hinihigop niya? Ang piyat-piyat ko na oh. 1 linggo pa lang nakalilipas. Kumalma ka. Parating na rito yung anak ni Mayor, si Vanna. Sinabi niya sa akin kanina, pwede niyang malaman kung anong sanggol ang nasa tiyan mo. Mapagkakatiwalaan ba yan? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, anak siya ni Mayor. May kaalaman siya sa mga ganyang bagay. Kasi parang albularyo na yata yun. Babae? Albularyo? Ewan ko. Albularyo o manunugis. Basta. Huminga na lamang ng malalim si Magdalena. Bigla siyang napadukot ng cellphone sa bulsa niya. Oh, nag-text na pala. Kaya mo bang tumayo? Hindi kasi pwedeng pumunta rito si Vanna. Alam mo naman, anak ng mayor natin yun. Kaya ko naman. Saan ba? Basta, ako nang bahala. Aalalayan kita. Paglabas nilang dalawa ng silid, nakatingin pa sa kanila ang mga nakakasalubong sa hagdanan. Wala nang pakialam si Magdalena kung iniisip ng mga yon na si Marco ang ama ng kanyang dinadala. Sumakay ang dalawa sa tricycle
para ihatid sa tapat sa di kalayuan sa terminal. Isang kotseng itim ang nakahinto roon. Ayon kay Marco, yun ang sasakyan ni Bana. Lumapit sila roon. Pagbaba ng salamin ng bintana, bumungad sa kanila ang isang magandang babae. Maputi at talaga namang malaanghel ang ganda. Palagay ni Magdalena, kasing edad niya lamang iyon. Sumakay ka na. Maraming salamat po, ma'am. Ang dalawa ay pumasok sa sasakyan. Pag-upo pa lamang ni Magdalena, nagsalita na agad si Bana. Magdalena Carpio, 25 anyos. Nagtatrabaho sa isang bahay aliwan. Tama ba? Hindi nakapagsalita si Magdalena. Nagtataka siya kung paanong nalaman ng babaeng iyon ang pagkatao at trabaho niya. Umiling-iling naman si Marco para sabihin sa kaibigan na wala siyang nababanggit tungkol sa katauhan niya. Kabit ka ng mayor ng lugar na ito. Sa ibang sabi, kabit ka ng papa ko. Napayuko na lamang si Magdalena. Hindi siya makatingin ng diretso sa mata ng babae. Pero huwag kang mag-alala. Sa ngayon, wala muna akong pakialam kung ano ka ng tatay ko. Ang gusto kong unahin, yung nasa tiyan mo. Iba ang kutob ko base pa lang sa kwento ni Marco. Pero ngayon, nakita ko na ang tiyan mo. Kumbinsido na ako na hindi yan tao. Isasama ko kayo ngayon sa bahay ko. Naroon ang mga gamit ko. Ma'am, mawalang galang na po pero albularyo po ba kayo? Manunukis at albularyo. Kung hindi nyo pa nalalaman, sa dalawang yun lang naglalaro ang uri ng pamilya namin. Ngumisi ang babae, saka pinatakbo na rin ang sasakyan. Tahimik lamang si Magdalena noong mga sandaling yun. Hindi niya magawang makisabat sa usapan ng dalawa. Hiyang-hiya siya, lalo na't kasama niya ng mga sandaling yun, ang anak nila dati nang nilandi niya. Lumipas ang halos 20 minutos. Napansin ni Magdalena, medyo liblib na ang kanilang dinadaanan. Palagay niya, liblib din ang kanilang pupuntahan. Ganun na ganun din kasi ang nadaanan nila ni Ramon ng gabi na yun. Nagulat si Magdalena nang biglang magpreno si Bana. Nakita na lamang nila na meron ng nilalang ang nakaharang sa kanilang daraanan. Itim ang buong katawan at puti ang mahaba nitong buhok. Marco! Ganyan na ganyan yung nakita ko nung nasa bahay ako ni Ramon. Gabungal! Anong gabungal ang pinagsasasabi mo? Gabunan. Yan ang gabunan? Yan ang pinakamalakas na aswang sa lahat ng uri. Anong gagawin natin? Sasaktan niya ba tayo? Ikaw ang pakay niya, babae ka. Ako? Bakit ako? Kumapit kayo. Bumomba ng malakas ang babaeng si Bana. Pinaharurot niya ng diretso ang sasakyan para sagasaan ng aswang na nakaharang. Ang kasong halang, mabilis itong nakalundag. Kailangan muna nating makatakas. Wala akong dalang gamit. Halos lumipad na ang sasakyan sa sobrang bilis magpatakbo ni Bana. Buong akala niya, naiwan nila ang gabunan. Pero hindi nila alam, nasa ibabaw lang pala ito ng bubungan ng kanilang sasakyan. Ay, kabayo! Nagulat silang tatlo nang biglang lumusot ang kamay ng gabunan sa bubong. Kakaiba ang lakas ng gabunan. Kaya sisiw lang naman din na nabutasin nito ang bubungan. Bagay na ikinabahala ni Magdalena. Kapit! Pumreno naman ng malakas si Bana. Tumalsik ang aswang sa harapan ng kanilang sasakyan. Walang ano-ano'y. Pinaharurot naman ng babae ang sasakyan. Sinagasaan nila ang gabunan. Dahil doon, nagawa rin nilang maiwanan ang aswang. Habol ang hininga ni Magdalena at ni Marco para silang nabunutan ng tinik sa lalamunan dahil buong akala nila katapusan na nilang tatlo. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa bahay ng babaeng si Bana. Simple lang naman ang bahay, up and down, pero hindi naman kalakihan. Bakuran pa lang, halatang hindi basta-basta tao ang nakatira doon.
May mga kung ano pang klaseng burluloy ang nakasabit sa paligid. Agad silang pumasok sa loob dahil malamig ang klema ng mga sandaling yun. Umupo sila sa sopa. Medyo maalikabok. Indikasyon lang iyon na madalang mapuntahan ang bahay na yun. Ipinagtimpla sila ng kape ni Bana. Umupo rin ang babae at sinimulan ang gusto nitong sabihin. Mayroon ka nakatalik na aswang. Ha? Ang gabunan na naengkwentro natin kanina ay ang ama ng sanggol na dinadala mo. Sa madaling sabi, aswang ang nasa sinapupunan mo. May nakatalik akong aswang? At aswang itong nasa... Oo. Wala ka bang naaalala kung sino? Dumali naman ang kaba sa sistema ni Magdalena nang pumasok ang ideya tungkol sa kanyang anak. Si Ramon! Siya yung huli kong nakatalik. Pagkatapos, nagkasakit ako. Tapos naramdaman ko na lang na parang may gumagalaw sa loob ng tiyan ko. Siya ang ama ng sanggol na ito. Ang nakatalik mo ay aswang. Ang gabunan na aswang. Ibig sabihin, yung nakita kong aswang sa bahay ni Ramon, yung pumatay kay Mayor, yung kaninang nakita natin, si Ramon yun. Hindi ko kilala si Ramon, pero siya yon. Siya ang gabunan na matagal nang hinahanap ng angka namin. Siya na lang ang aswang na hindi pa namin napapaslang. Ibig bang sabihin nito, ma'am? Yung pamilya nyo talagang lumalaban sa mga aswang? Angka namin ang umuubos sa mga aswang noong panahon ng Kastila. At hanggang sa henerasyon na ito, kami pa rin ang tumutugis sa mga aswang. Kailangan lang namin malaman na may aswang pa palang nabubuhay. Kung hindi niya inatake si Papa, hindi namin matutuklasan na gabunan siya. Ginagantihan niya ang pamilya nyo, ma'am. Mismo, pero... Bigla na lamang sumakit uli ang tiyan ni Magdalena. Namilipit ang babae. Nagsimula namang pawisan ng malamig. Tulungan mo ako. Ihiga natin siya sa mesa. Binuhat nila si Magdalena. Dali-dali namang tumakbo si Bana sa itaas para kunin ang gamit nito. Kailangan mapatay natin ang sanggol sa loob ng tiyan niya. Kung hindi, tuluyan niyang hihigupin ng lakas itong babae ito. Pwede niyang ikamatay yon. Paano nga natin gagawin yun, ma'am? Akong bahala. Halos mapasigaw si Magdalena sa sobrang sakit. Kita ni Marco at Bana kung paanong bumakat ang kamay at paa ng sanggol. Maya-maya pa'y inilabas na ni Bana ang langis na kulay itim. Hindi na ito nagsayang ng oras. Ipinahid agad niya iyon sa tiyan ni Magdalena. Lalong lumakas ang sigaw ni Magdalena dahil doon dumoble ang kirot na naramdaman nito. Ayos lang ba talaga siya? Normal lang yan. Langis yan na pangontras aswang. Talagang mas lalong lilikot ang bata sa loob. Tulungan mo ako. Itali natin ang mga paa at kamay niya sa lamesa. May kinuha uling botelya ang babaeng si Bana. Pinainom niya yun kay Magdalena. Sa ginawa ng babae, tumigil sa pagpupumigla si Magdalena. Nawalan ito ng malay. Ilang sandali lang, nakita uli nila na may lumabas na dugo sa ilalim ng palda ni Magdalena. Ano nangyari? Naapektuhan ang sanggol na aswang. Pero hindi ko sigurado kung patay na. Kailangan natin siyang gisingin. Kailangan niyang iira ang bata. Magda! Gising! Huy! Ngunit kahit anong sampal nila sa babae, hindi iyon nagigising. Pero makalipas lang ang halos 2 minuto, biglang nagising si Magdalena. Sumisigaw na naman sa sobrang sakit. Pagtingin nila sa tiyan ni Magdalena, bumabakat pa rin doon ang kamay at paa ng sanggol. Hindi yun namatay sa ininom na likido ni Magdalena. Hoy babae, umiri ka ng malakas. Kailangan mo nang ilabas ang bata. Kung hindi, bubutasin niya ang tiyan mo. Sinunod naman ni Magdalena ang sinabi ni Bana.
Binuhos niya ang lahat ng lakas niya sa pag-iiri para sa sanggol. Kalaunan, inilabas na ni Magdalena ang sanggol, pero sa halip na umiyak iyon, wala silang narinig ng kung ano. Nanlaki ang mga mata nila nang makitang gumagapang na ang sanggol patungo sa ilalim ng mesa. Huwag kayong matakot. Mamamatay na rin yan dahil sa pinainom ko. At huwag ka rin malungkot, babae. Hindi mo anak yan. Anak yan ng demonyo. Nang gabunan na maaaring pumatay din sa'yo balang araw. Hinang-hina si Magdalena na bumangon. Duguan pa siya nang lumipat siya ng sofa. Nakita nila ang sanggol na naging kulay itim ang buong katawan. At hindi ka panipaniwalang may kulay puti na rin ang kanyang buhok. Pero, paano kapag nalaman ito ni Ramon? Paano kung balikan niya ako? Anong gagawin ko? Baka patayin niya ako. Huwag kang mag-alala. Kargo kita. Pero diba, kabit ako ng tatay mo. Wala akong pakialam. Magulo ang pamilya namin. May kabit din ang nanay ko. Kaya hindi ko masisisi si Papa kung hahanap siya ng ibang babae. Pero sana naman, yung may class. Muli nilang tiningnan ang sanggol sa ilalim ng lamesa. Hindi na iyon gumagalaw. Kahit nagtagumpay silang paslangin ang anak ng gabunan, hindi magawang maging masaya ni Magdalena. Batid niya ang susunod na mangyayari. Yayariin siya ni Ramon. Maayos na dinispatcha ni Bana ang sanggol. Inilibing nila sa bakuran. Pagod na pagod si Magdalena noong mga oras na yun, pero hindi siya makatulog dahil sa kaiisip ng kung ano-ano. Itatago na kita. Kung tutuusin, labas ka na sa problemang ito. Ikaw lang talagang naisip na gawing instrumento para makapagparami siya. Ano bang mangyayari kapag nabuhay ang bata? Unang-una, kapag nabuhay ang bata, mamamatay ka. Hihigupin niya kasi lahat ng meron ka sa katawan mo. Pangalawa, kung nabuhay ang bata, panibagong problema sa mga tao. Mas mabangis ang gabunan na kalahating tao. Kaya hanggat maaari, kailangan nating mapatay ang gabunan. Kasi makakapagparami pa siya. Kung makakapagparami pa siya, ibig sabihin, pwede pa siyang makipagtalik sa ibang babae ngayon para lang magkaanak siya? Hindi pwedeng kung sino-sinong babae lang ang aanakan niya. Kaya itong kaibigan mo ang pinili niya. Dahil malakas ang pangangatawan nito. Kakaiba rin ang dugo niya. Hindi gaya ng dugo ng ibang babae. Isa pa, ipinanganak to ng February 29. Tama ba ako? Paano mo nalaman? Kasi nga, ikaw ang pinili ng gabunan. Sa ngayon, maghanda tayo kung kailan siya muling lalabas. Pero habang wala pa siya, hahanap na ako ng pwede mong mapagtaguan. Sa Maynila kaya? Wag. Madali niyang mauhulaan na doon ka pupunta. Ako nang bahala mag-isip. Magpahinga ka na lang. Bumundong hininga na lamang ang babaeng si Magdalena. Kahit nag-aalangan, pinilit na lamang ng babae na maidlip. Nakabantay naman sa kanya si Marco. Kaya naman, kampante siya kahit papano. Nasa ligtas na lugar siya. Putol-putol ang tulog ni Magdalena. Kaya sumakit ang ulo niya kinaumagahan. Idagdag pa ang kapapanganak niya lang sa anak ng gabunan. Kaya halos hindi niya na rin kakayanin pang maglakad. Dakong 6:00 ng umaga, naghanda na rin sila sa pag-alis. Nakahanap ng pupuntahan si Bana. Nakahanda na rin ang sasakyan sa labas. Binuhat na lamang ni Marco ang babae para isakay sa loob. Umalis na rin sila agad pagkatapos noon. Marco, pasensya na sa abalang idinulot ko sa iyo ha. Wala yun. Wala pa naman akong ginagawa sa buhay. Tsaka isa pa, bodyguard din naman ako ni Ma'am Vanna. Kahit wag mo na akong intindihin, kaya ko ang sarili ko.
Lumaki ako sa pamilyang manunugis. Kaya alam ko kung papaano lumaban sa aswang. Ma'am, marami pong salamat ha. Hindi ko ito ginagawa para sa'yo. Ginagawa ko ito para sa lahat. Nagkataon lang na nabiktima ka ng gabunan. Maraming salamat pa rin po sa ginagawa mo para sa amin. Saka ka na magpasalamat kapag natapos ng lahat. Gabunan ng kalaban natin. Aaminin ko na, hindi magiging madali ang laban na ito. Isang mahalagang katahimikan ang namayani sa loob ng sasakyan. Habang nasa biyahe sila, nakaidlip ang babaeng si Magdalena. Nagising na lamang siya nang makarating sila sa isang malaking bahay. Namangha ang dalaga, hindi niya inaakala na marami pala talagang pag-aari ang napaslang na mayor. Malamansyon ang bahay na yun. Naikumpara pa nga niya ang bahay ni Ramon. Ang laki ng bahay na ito. Bunga ito ng pagiging kurakot ng tatay ko. Kaya hindi ko sasabihin sa amin to. Titirahan lang natin saglit para mapakinabangan. Hanggat hindi namin napapaslang ang gabunan, mananatili ka muna rito. Tumango na lamang ang dalaga. Payapa ang kalooban niya sa lugar na yun. Kaya naman, kahit paano, nakahinga na rin siya ng maluwag. Pumasok na muna si Magdalena sa silid na pinahiram sa kanya ni Bana, habang si Marco naman nagluto sa baba ng kanilang makakain. Habang nakatingin sa kesame, naalala niya ang mga sandaling kasama niya pa si Ramon. Nagtatayuan ang kanyang mga balahibo kapag naiisip niya iyon. Nagdaan pa ang maraming oras, subapit naman ang kinagabihan. Nagmamadaling bumaba si Magdalena sa sala nang maalimpungatan ito. Nakahinga rin ito ng maluwag nang abutan ang dalawa sa baba. Hindi na kita ginising kanina kasi masarap na ang tulog mo. Kumain ka na. Hindi ka na nakapagtanghalian. Akala ko iniwan niyo na ako. Bakit naman namin gagawin yun? Umupo na rin ang babae sa tapat ng lamesa. Magsisimula na sana silang kumain nang bigla silang makaramdam ng kakaiba. Ano yun? Mga yabag ng paa ang kanilang narinig sa paligid. Dali-dali silang umalis ng kanilang kinauupuan. Pumunta si Marco at Magdalena sa ilalim ng lamesa, habang si Bana naman dinampot ang daladali nitong samurai. Pumwesto ito sa gilid ng pinto, pasimpleng sumilip sa labas. Mga buwisit kayo? Kayo lang pala yan? Bakit hindi kayo nag-abiso na paparating na kayo? Napakamot na lamang ito sa ulo. Ang mga tauhan ni Bana ang kararating lang. Sumenyas naman si Bana na lumapit sina Magdalena at Marco. Nagpasunod ako ng tao para kapag nagkaroon ng gipitan, may maaasahan tayong tutulong din sa atin. Pero huwag kayong mag-alala. Mga manunugis din sila, kaya alam nila ang gagawin. Nginitian na lamang ni Magdalena at Marco ang mga yon. Pumesto ang ibang manunugis sa palibot ng bahay. Mas lalong nakampante naman si Magdalena dahil nadagdagan ang seguridad nila roon. Natuloy ang kanilang kainan. Pagkatapos, pinaakyat na rin si Magdalena para magpahinga. Dahil hindi pa makatulog, minabuti ng babae na magpahangin muna sa balkonahe. Mula sa kanyang kinatatayuan, may natanaw siyang isang malaki ring bahay, maliwanag sa hindi kalayuan. Napangiti siyang pinagmamasdan iyon, pero nawala ang ngiti niya nang matanaw niyang meron ding balkonahe iyon. Tiningnan niya ng maigi, nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala niya ang mansyon na kanyang natatanaw. Otomatikong nagtayuan ang mga balahibo dahil ang bahay na kanyang kinalalagyan ay malapit lang din pala sa bahay ng gabunang si Ramon. Sa bandang gilid, pwedeng-pwede ng lakarin. Kinakabahang tumakbo ang babae pababa ng sala. Nanginginig ang kanyang tinig na sinabi kay Bana at Marco ang kanyang natuklasan. Umalis na tayo rito. Hindi na tayo ligtas dito.
Ano bang pinagsasasabi mo? Ito ang pinakaligtas na lugar para sa'yo. Hindi, dahil ang bahay ni Ramon, malapit lang dito. Mula sa balkonahe, sa taas ay matatanaw mo rito. Muli silang umakyat sa itaas. Pumunta sila sa balkonahe. Tinanaw rin na maliwanag ang bahay sa di kalayuan. At sa pagkakataon na yun, nakita nilang may tao ring nakatayo sa balkonahe roon na para bang nakatingin pa iyon sa kanilang direksyon. Yan ang bahay ni Ramon. Diyan niya ako dinala nung nakaraan. Ihanda niyo ang sasakyan natin. Aalis tayo. Utos ni Bana sa mga tauhan nila. Pero bago pa man sila makalabas, kumulo na ang langis ng lana na dala ni Bana. Napatigil sila sa sala. Isinarado ang pintuan, maging ang mga bintana rin. Teka, akala ko ba mga mananugis kayo? Bakit kayo nasa loob lahat? Walang lalaban sa kanya? Hindi. Hindi na siya pangkaraniwan. Pinalakas na siya ng galit niya. Sumabog na ang garapon na may langis. Ibig sabihin, mas malakas na ang aswang na nasa paligid natin. Kalaunan, naramdaman na lamang nila na mayroon ang nakatayo sa tapat ng main door. Inihanda na ng mga tauhan ang itak at ang baril na hawak nila. Magdalena! Paano mong nagawang hayaang paslangin ang anak natin? Hindi ba gusto mo magkaroon ng anak sa akin? Bakit mo hinayaan siyang mamatay? Galit na galit ang boses na narinig nila mula sa labas. Tigilan mo na ako! Isa kang halimaw! Kahit kailan, hindi ako sasama sa'yo! Sumama ka na sa akin. Lahat ng gusto mo ibibigay ko. Lahat ng kailangan mo ay makukuha mo. Lulunurin kita sa yaman, Magdalena. Kaya sumama ka na sa akin. Patatawarin kita. Basta gumawa ulit tayo ng anak. Hindi mo na ako maloloko! Hindi na ako magpapagamit sa'yo! Hindi ka magtatagumpay na makagawa ulit ng bagong aswang na kagaya mo! Magdalena! Inuulit ko, sumama ka na sa akin! Bago pa may tumalat na dugo rito! Hindi na siya sasama sa'yo! Hindi ka na makakapagparami ng lahi mo! Ikaw at ang pamilya mo ang dahilan kung bakit naubos ang mga kalahi ko. Humanda ka ngayong gabi! Ipatitikim ko sa'yo kung ano ang lasa ng impyerno! Binangga-bangga iyon ng malakas ng gabunan na si Ramon. Pumorma ang mga tauhan na may hawak na baril. Bago pa man mabuksan ng gabunan ang pintuan, tinadtad na nila ng bala ang pintuan. Halos 5 segundo rin ang itinagal ng pagpapaputok. Pero sa ginawa nilang yun, lalong nagalit si Ramon. Napaatras sila ng bigla nang mawasak ang pinto. Naipasok na ni Ramon ang kanyang kalahating katawan. Muling nagpaputok ang mga tauhan. Bumagsak ang gabunan sa sahig. Buong akala nila napuruhan na nila iyon, pero nagkakamali pala sila. Bigla lamang bumangon si Ramon. Saka hinablot ang isang lalaking nasa malapit. Gumapang si Ramon habang hilang-hila ang tauhan patungo sa ilalim ng lamesa. Sumirit ang dugo sa sahig nang makita nila ni Magdalena iyon. Magdalena! Sumama ka na sa akin kung ayaw mong maubos yang mga kasama mo rito! Huwag kang makinig sa kanya. Kapag sumama ka sa kanya, mas lalong dadami ang gabunan. Naubos na ang bala ng mga tauhan ni Bana. Ilang sandali lang, lumabas na rin si Ramon. Nagbago ito ng anyo. Kulay itim ang buo nitong katawan. At namumuti ang buhok. Naglalaway na tumutulo pa ang dugo mula sa matutulis nitong kuko. Inihanda ni Bana ang samurai na hawak. Ganon din ang mga tauhan nila sa likuran. Marco, kahit na anong mangyari, hindi mo bibitawan ng babaeng yan. Tumango-tango lamang si Marco.
maging ito man ay natatakot rin para sa kanilang kaligtasan. Bibigyan kita ng 3 segundo para magdesisyon! Sasama ka sa akin o papaslangin ko ang lahat ng nandito! Isa! Nanlambot ang tuhod ng babae habang hawak-hawak siya ni Marco. Nakokonsensya siya dahil pakiramdam niya, kasalanan niya kung bakit mamamatay ang mga kasama niya. 2! Huwag kang makinig sa kanya. Handa kaming lumaban ng patayan. Huwag lang mabuhay muli ang angkan ng mga gabunan. 3! Sasama na ako! Nababaliw ka na ba? Ayoko na may madamay pang buhay ng dahil sa akin. Ayoko. Mag-isip ka nga. Mas malaking problema ang darating kapag nangyari ang binabalak niya. Kapag nangyari yun, alam kong mas makakaisip pa kayo ng paraan. Mas mahalaga ang mabuhay kayo ngayon. Yan! Tama ang naging desisyon mo, Magdalena! Sumama ka na sa akin. Halika na! Buo na tayo! Bubuo tayo ng masayang pamilya! Isang sanggol na kalahating tao, kalahating gabunan. Magda! Wag! Pakiusap! Ayos lang ako, Marco. Marahang inalis ni Magdalena ang kamay ng lalaki sa kanyang braso. Dahan-dahan din siya nakalakad papalapit sa gabunan. Nang malapit na siya roon, nagulat na lamang silang lahat nang biglang may pumasok na isa pang nilalang na kulay itim din ang katawan, kulay puti rin ang buhok. Nahawakan nito si Ramon at naibalibag palabas. Magdalena, huwag kang sumama sa kanya. Handa kong gawin ang lahat. Huwag lang mangyari ang binabalak niya. Sa wakas, nahanap ko na rin siya. Rico, ikaw ba yan? Oo, ako nga ito. Anong ibig sabihin nito? Bakit mo kinakalaban ang kalahi mo? Isipin na lang natin. Hindi ako sang-ayon sa gusto niya. Bagay na pwede niyong panghawakan para isipin kakampi ako. Napanganga na lamang si Magdalena dahil sa revelasyon na yun ng kanyang kaibigan. Kahit kailan, hindi man lang niya naramdaman na may kakaiba kay Rico. Kaya naman, ganun na lamang ang kanyang pagkabigla nang malaman ito na isang aswang, na isang gabunan din. Magdalena, mahal kita. Kaya hindi ko hahayaang masaktan ka pa uli. Sige na, tumakas na kayo. Ako nang bala kay Ramon. Nabigla man sa mga nangyari, sinunod na lamang nila ang sinabi ni Rico. Dumaan sila sa likuran ng mansyon. Hindi na sila nakasakay pa ng sasakyan dahil nasa harapang banda iyon. Sa gitna ng dilim, tinahak nila ang daan habang naririnig nila ang mga angil ng 2 gabunan na naglalaban. Aray! Bakit? Anong nangyari sa'yo? May natapakan ako. Nagdudugo ang paa mo. Sabi ko kasi sa'yo, ipapasa na lang kita. Ang kulit mo eh. Hoy! Bilisan nyo na! Sumunod na kayo rito, ano ba? Mabilis na pinasan ni Marco ang babae. Tumakbo sila ng mabilis kahit maraming nakaharang na sanga at halaman sa kanilang dinaraanan. Biglang may nakasunod pala sa kanila, si Ramon. Humarang iyon sa kanilang dinadaanan. Akala niyo ba? Matatalo ako ng isang yun? Mababang uri lamang yun ang gabunan. Hindi ako katulad doon. Marami ng taon akong nabuhay sa mundong ito. Umatake ang gabunan sa kanila. Pinagbabalibag lamang nito ang mga tauhan ni Bana. Isa sa mga yun, agad na binawian ang buhay nang itarak ni Ramon ang matalas nitong kuko. Matanda ang mga manunugis. Napapas lang sa akin. Kaya wala na kayong magagawa ngayong gabi. Mabubura kayo sa mundong ito. Makukuha ko si Magdalena!
Naghari ang nakatatakot na tawa ng gabunan sa buong kagubatan. Pero kahit alam nilang alanganin sila sa laban, hindi natinag si Bana. Humarang ito kay Magdalena. Pumorma ito ng pakikipaglaban. Kailangan mo muna akong patayin bago mo makuha ang babae ito. Umatake si Bana habang si Magdalena at Marco naman ay nasa gilid lang. Hindi nila magawang tumakbo sa takot. Sa bawat pag-atake ni Bana, kitang-kita ang husay nito sa pakikipaglaban. Magaling din umilag ang babae sa mga kalmot na ginagawa ng gabunan. Kaya nga lang, dahil kulang pa rin sa karanasan ang babaeng si Vanna, di hamak na mas nakalalamang sa kanya si Ramon. Napaatras si Vanna nang tamaan ito ng suntok ng gabunan. Namilipit agad ito sa sakit dahil sinikmuraan siya ng gabunan. Ma'am, ayos lang po ba kayo? May ayos lang bang dumudura ng dugo? Hindi na nakapagsalita pa si Vanna nang dakmain na siya ni Ramon. Walang kahirap-hirap nitong binalibag ang babae. Pinagsisipa ito sa tiyan at pinagsasampan ng malakas para bang mas pinararamdam ng gabunan ang sakit. Wala itong balak na paslangin agad ang babae hanggat hindi nakikitang nanlulupaypay ito. Galit ako sa angkan mo! Kaya ikaw ang isusunod ko! Sandali! Tumigil si Ramon sa gagawin nitong pagtarak ng kuko nito kay Vanna nang subigaw ang babae. Sasama na ako sa'yo. Pero pakiusap, huwag mo na siyang patayin. Inutil! Anong ginagawa mo? Magdalena! Marco! Ma'am, pasensya na po. Hindi na kaya ng kalooban ko ang nakikita ko. Ramon! Sasama na ako sa'yo. Nakikiusap ako. Hayaan mo na sila at ang iba pa naming kasama. Mangako ka sa akin. Tingnan mo nga naman, ang dami pang nangyari. Ako rin naman pala ang magtatagumpay. Pero sige, mahal kong Magdalena, tutupad ako sa kagustuhan mo. Pinapangako ko, walang mangyayaring masama sa kanila. Basta sasama ka lang sa akin at susundin ang lahat ng kagustuhan ko. Marco, ikaw nang bahala kay Mama. Hindi na pinakinggan pa ni Magdalena ang sinabi ni Marco. Ang mahalaga lamang sa dalaga ay ang kaligtasan ng mga natitira pang buhay. Natatakot man, lumapit si Magdalena sa gabunan. Bigla siya nitong binuhat at tumalon-talon sila sa mga puno paalis. Ipinikit na lamang ni Magdalena ang kanyang mga mata. Hindi niya kayang tingnan ang nilalang na kinatatakutan nila. Bukod pa sa nakadidiri ito, nagtatayuan ang kanyang mga balahibo dahil parang demonyo ang kasama niya. Makalipas ang halos 5 minuto, nakarating sila sa isang kuweba. Halatang madalas na pumupunta roon si Ramon dahil nga may mga nakabukas na lampara. Pagbaba nila, nagbalik na rin sa anyong tao si Ramon. Pero kahit na hindi na yun mukhang gabunan, hindi pa rin mawala ang takot ni Magdalena sa matanda. Mabuti naman at nakapag-isip-isip ka na maayos. Magdalena. Huwag mong isipin na kaya ako sumama sa'yo. Ay dahil gusto ko ang gusto mo. Mas pinili ko lamang silang iligtas. Wala na akong pakialam kung ano man ang dahilan mo. Dahil ang mas malaga sa akin ngayon, nandito ka na at magagawa natin uli ang ginawa natin nung nakaraan. At sa pamamagitan noon, isisilang mo uli ang isang sanggol, isang gabunan na mas malakas pa kaysa sa akin. Kahit na ilang beses mo pa akong anakan, hindi ako makapapayag na gawin mo lang ding kasangkapan sa kasamaan mo ang sanggol. Mas mabuti pang mamatay na lang siya kaysa gamitin mo pa sa kasamaan. Nakatikim ng malakas na sampal ang babae sa sinabi niyang iyon.
Gigil na gigil si Ramon sa kanyang mga narinig, pero mas pinili na lamang nitong kumalma. Alam mo, Magdalena, kung nakikisama ka lang sana sa akin, wala na sanang mangyayaring kapahamakan. Kaya naman, sa oras na traidorin mo uli ako, babalikan ko ang mga tao sa bara. Alam mo naman kung ano ang kaya kong gawin. Ang isang aswang nagabunang katulad ko. Huwag mo silang idamay. Wala silang kinalaman dito. Hindi naman talaga sila madadamay. Yun ay kung makikiisa ka sa gusto ko. Halika, pumasok ka na. Ipakikita ko sa'yo ang tunay kong lungga. Naunang maglakad si Ramon. Gustuin man niyang tumakbo, wala rin namang mangyayari. Mahuhuli at mahuhuli rin siya ng gabunan. Kahit napipilitan, naglakad na lang din ang babae. Maliwanag naman ang loob ng kuweba dahil maraming malalaking lamparan na nasa pader. Habang naglalakad si Magdalena, nagtatayuan ang kanyang mga balahibo. Marami kasi siyang nakikitang bungo ng tao na ginawa lang palamuti sa mga pader. Bungo yan ang mga taong kinain ko kada taon na. Kung gaano sila karami, ganun rin ako katagal na nabuhay. Kaswalang ang pagsasalita ni Ramon, pero may kakaibang takot ang naidudulot nito para sa kanya. Isang beses, isang taon lang akong kumakain ng tao. Alam mo ba kung sinong kinain ko ngayong taon na? Hindi nagsalita si Magdalena. Tumigil naman sa paglalakad si Ramon at nakangiting humarap kay Magdalena. Si Mabang! Namilog ang mata ni Magdalena sa kanyang narinig, pero bigla na lamang tumawa ang matanda. Joke lang. Naniwala ka ba? Walang humpay na tawa ni Ramon hanggang makarating sila sa malawak na parte ng kuweba para iyong bahay, dahil may malawak na sala at meron pang mga kwarto. Sa kaliwang banda naman, may nakita si Magdalena na isang malaking kama. Maganda ang disenyo. May mga nakalagay na rosas sa ibabaw. May mga kandila sa gilid. Para bang mga kama na ginagamit ng mga bagong kasal. Saka mo natin gagawin ang magiging pangalawang anak natin. Huwag kang ma-excite, Magdalena. Darating din tayo dyan mamaya. Sa ngayon, umupo ka lang muna dyan. Ipagluluto kita ng masarap na pagkain. Umupo si Magdalena sa malambot na sofa habang si Ramon naman nagtungo sa kusina, sa harapan din naman ng sala. Habang abala ang matanda, lihim na nililibot ni Magdalena ang tingin sa buong paligid. Karamihan sa mga nakikita niya sa pader ay kung hindi lampara, mga bungo pa rin. Wala siyang makitang armas na pwede niyang magamit para makatakas. Pasimple niyang sinipat-sipat si Ramon na abalang naghihiwa ng kung ano. Magdalena, kung ano man ang tumatakbo sa isip mo, huwag mo nang ituloy. Hindi ka rin naman makalalayo. Napanlunok na lamang ng laway ang babae. Kahit alam niyang may punto si Ramon, hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na makakaalis siya roon. Ang naisip niyang paraan ng mga sandaling yun, sakyan na lamang ang trip ng gabunan. Ano bang mapapala mo kung sakaling dumami ang mga gabunan sa probinsyang to? Tumigil sa ginagawa si Ramon. Sumeryoso ang mukha nito. Muli kong itataguyod ang angka ng mga aswang. Maipagiganti namin ang mga kadugo namin na pinaslang ng mga manunugis. Higit sa lahat,
masasakop rin namin ang dapat ay sa amin. Anong mangyayari sa akin? Kung tatanggapin mo ang kapalaran mo bilang ina ng mga bagong gabunan, kikilalanin kang reyna ng mga gabunan kahit isa ka lang tao. Ibig sabihin nun, magiging asawa kita. Mas magiging mataas ka rin na katulad ko. Papaano kung ayaw kong maging aswang? Maging aswang ka man o hindi, ikaw pa rin ang kikilalaning ina. Walang pinagkaiba yun. Kaya naman, makisama ka na sa akin. Kalimutan mo na ang mga kaibigan mo. Wala silang magandang maidudulot sa'yo, kundi pasakit. Mamuhay kang kasama ko. Tayo ang magiging hari at reyna ng probinsyang ito. Sasakupin din natin ang iba pang kalapit na probinsya. Walang makapipigil sa atin, kahit na sino. Wala na akong pamilya. Uli lang lubos na ako. Kaya naman, naisip ko lang. Gusto kong magkaroon ng pamilya. Pero gusto ko ng tahimik na buhay. Sa totoo lang, Ramon, kung hindi ko nalaman na aswang ka, baka minahal na rin kita kahit halos lolo na kita. Ngayong alam mo na kung ano ko, pwede mo pa rin naman akong maging asawa. Kung gusto mo, simulan natin uli. Ngayon na, Magdalena. Binitiwan ni Ramon ang kanyang hawak na kutsilyo. Lumapit ito kay Magdalena. Unti-unti itong nagbago ng anyo. Umitim ang buong katawan. Pumuti ang buhok. Hinawakan ni Ramon ang pisngi ng babae. Hinawakan din naman ni Magdalena ang pisngi ni Ramon. Tiniis na lamang ni Magdalena ang kilabot kahit takot siya sa gabunan. Nasa aktong maglalapat na ang mga labi ng dalawa nang biglang sumuka ng dugo si Ramon. Napangiti na lamang si Magdalena dahil nangyari ang binabalak niya. Walang kamalay-malay si Ramon na ilang minuto pa lang nandoon si Rico. Nililibang lamang ni Magdalena ang matanda, kaya hindi nito nalaman na may binabalak si Magdalena at Rico. Tapos na ang kasamaan mo, Ramon! Kahit kailan talaga, Rico, isa kang malaking traitor! Hinugot ni Rico ang espada. Sumuka uli ng dugo si Ramon. Saka napaluhod ang isang tuhod. Masyado kang naging kampante. Nakalimutan mo yatang alam ko rin kung anong metal ang pwedeng makapatay sa atin. Winasiwas pa ni Rico ang gintong espada na yun. At sa isang iglap lang, tuluyan ang dumapa ang gabunan na si Ramon. Ayos ka lang ba, Magdalena? Napayakap na lamang si Magdalena kay Rico. Agad din namang binalik ni Rico ang kanyang anyo bilang tao. Ligtas ka na. Patay na si Ramon. Iyak nang iyak si Magdalena noong mga sandaling yun. Hindi niya magawang pigilan ang emosyon. Buong akala niya, doon na magtatapos ang kanyang buhay. Buong akala niya, habang buhay niya nang yayakapin ang impyerno. Sinunog ni Rico ang bangkay ni Ramon, pati na rin ang kuweba na nagsisilbing taguan ng matandang gabunan. Pagkatapos noon, umalis na rin sila. Bumalik sila sa mansyon ni Lavana. Naabutan nila roon na inaasikaso ni Marco ang mga kasama nilang sugatan. Magda, buti naman at nakaligtas ka. Sumenyas na lamang si Rico sa kanila nang wala na si Ramon. Nakahinga ng maluwag si Bana at ang mga tauhan nitong sugatan. Magdalena, ngayong wala na si Ramon, lalayo na ako sa inyo. Hindi ako pwedeng mamuhay ng malapit sa mga tao. Ayoko mamuhay ang mga tao sa takot. Pero lagi mong tatandaan na totoo ang nararamdaman ko sa'yo.
Palagi ako nakabantay sa'yo. Magdalena, Maraming salamat. Mag-iingat ka kung saan ka man pupunta. umalis na rin si Rico. Napangiti at napaiyak na lamang si Magdalena. Sa mga nangyari, tuluyan ang binago ni Magdalena ang kanyang buhay. Umalis na siya sa pagiging bayaran. Nagtrabaho na lamang siya bilang isang kahera sa isang negosyo ni Vanna. Kapag naaalala ni Magdalena ang mga nangyari, halong emosyon pa rin ang kanyang nararamdaman. Pero ang pinakamahalaga sa kanya, marami siyang natutunang aral sa mga karanasan niyang yun.